Puwede ba nating paghiwalayin talaga ang love at ang law? Kasi marami nagtuturo ngayon, mga pastor at mga preacher, na lagi nilang sinasabi, dapat puro love lang ang message natin. Dapat puro pag-ibig, puro grace, at huwag na masyadong legalistic. Kasi pinalaya na raw tayo sa law. At inabolish na raw ang law. Pero teka, pag-aralan muna natin talaga mabuti. Kasi sa Old Testament, may tatlong klase ng law na ibinigay ng Diyos kay Moses. Una, yung tinatawag na moral law. Pag sinabing moral law, ito yung universal character or moral principle na binigay ng Diyos hindi lang sa Israelites, kundi sa sangkatauhan. Ang example niyan ay ang Ten Commandments. That is a moral law. Pangalawa ay yung tinatawag na ceremonial law. Ceremonial law ay ito naman yung mga utos o mga batas na ginagamit sa pag-worship nila sa ating Panginoon o sa temple worship. So kasama diyan ang Passover, ang sacrifices, di ba? At marami pang iba at yung mga priesthood. Pangatlo, yung tinatawag na civil law, na kung saan, kung paano ka makikitungo sa iyong kapwa, lalo sa bansang Israel, ano ang kultura nila, ano yung dapat nilang gawin. So, yun yung tinatawag na civil law. Tatlo yan. Moral law, ceremonial law, at civil law. So, ang question, alin ba dyan ang inabolish? Lahat ba yan inabolish ng Diyos? O inabolish ng ating Panginoong Jesucristo? O pinawalang bisa na ng Panginoong Jesucristo? Kasi kung lahat yan inabolish, di kasama dyan ang moral law. Yan. Pag inabolish pati ang law, moral law, at hindi na required gawin o hindi na pinupush na gawin, o hindi na natin pwedeng pagbatayan ng tamang pamumuhay natin. Dahil nga, sabi nga natin, o sabi ng ibang pastor, ay dapat puro tayo love at puro tayo grace. So, wala ng law. So, kung pati ang moral law ay tinanggal na, inabolish na, at kumbaga wala na itong bisa sa atin at hindi na required na gawin, magkakaproblema tayo dyan. Kasi bakit? Kasi hindi mo naman talaga pwedeng paghiwalay yung law at love eh. Lalo na yung moral law. Yung ceremonial law, tapos na yon. Kasi ginawa na ng Panginoong Jesucristo lahat yun eh. Nung namatay siya sa krus, yung temple worship, inalis niya na, binago niya na yun. At yung pagsasacrifice ng lamb, tinapos na rin niya sapagkat siya ang Lamb of God. So yung ceremonial law, wala na yun. Hindi na natin kailangan gawin yun kasi tinapos na ng Panginoon. At yung civil law na binigay ng Diyos sa Israel, siyempre pang kanila yun eh. Yun ang kanilang kostumbre, yun ang kanilang kultura, yun ang kanilang, kumbaga, yun ang kanilang kailangan gawin bilang isang bansa. And some of the civil law ay maganda rin at pwede rin natin i-apply. Pero not required. Pero ang moral law, paano mo sasabihin hindi na dapat gawin ang moral law? Yan, magkakaproblema tayo dyan. Kung pati ang moral law ay sinasabi natin obsolete na o abolish na. Kasi sabi ng Galatians chapter 5 verse 14, the entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. The entire law, So parang sinasabi niya, ang kabuuan ng batas o ang lahat ng batas ay nakapaloob sa iisang command. At yan yung love your neighbor as yourself. So hindi mo pwedeng ihiwalay ang law at love. Kasi ang laman ng love ay ang buong moral law. Kumbaga sa prutas, kumbaga yung pinaka-cover ng langka, sabihin na natin, lahat ng nambuto at lahat ng laman na nandoon, yun ang lahat ng kinapapalooban ng lahat ng moral law. So alisin mo ang isa roon, hindi na siya pwedeng sabihin na apply mo na yung love. Kasi ang sabi niyan, the entire law is summed up, pinagsama-sama o sinamarize sa iisang command. Love your neighbor. So dito pala, sinasabi, hindi inabolish ang law, kundi sinam up, pinagsama-sama. Kumbaga sa libro, kumbaga kung gagawa ka ng book summary, hindi pwedeng gawa ka ng book summary na in-ignore mo yung isang chapter o yung dalawang chapter. Dapat kasama pa rin yung chapter na yun, chapter 1, chapter 2. Hindi ka pwede mag-jump off sa chapter 3, chapter 4 at kakalimutan mo yung sinabi ng chapter 1 at chapter 2. Hindi, kasi nga book summary. The same thing.
ang laman ng love, ang lahat ng law o lahat ng moral law. Kaya naman pala, sinabi ni James, di ba? Kahit na na-obey mo yung siyam, isa lang ang hindi mo ginawa, baliwala na raw yung siyam. Kasi bakit? Kasi nga, summary siya, buo siya, hindi siya pwedeng paghiwa-hiwalayin. Hindi mo siya pwedeng, yung isa, hindi mo na gagawin, kasi nga, puro ka na ng love, at yung siyam na lang ang gagawin mo, hindi pwedeng ganun. Halimbawa, katulad niyan, pwede ba nating sabihin, alam mo, mahal ko ang Diyos, sumasamba ako sa isang Diyos, at mahal ko ang kapwa ko, pero pumapatay ako. So, pwede mo bang sabihin, hindi, sumasamba naman ako sa Diyos at hindi naman ako nagsisinungaling, hindi naman ako nagkakabit o nagnanasa sa asawa ng may asawa, pero pumapatay ako. O kaya naman nagsisinungaling ako, nagte-testimony ako ng hindi totoo sa neighbor ko. Yan, nasa 10 Commandments lahat yan. So, sabi ron, hindi mo raw pwedeng sabihin na ginawa mo yung siyam, pero nag-fall ka sa isa. Tapos, pwede mo na sabihin, hindi, mahalaga may love ako. Di ba lang hindi ko nagagawa yung isa. So, ibig sabihin, okay lang sa yung gawin yung siyam, pero okay lang din na nagnanakaw ka o pumapatay ka. Hindi pwede. So, hindi practical na puro ka lang love. Puro na walang law. Kasi halimbawa, sa isang church, sa church mo na lang, halimbawa, meron kang worship leader. Ang problema, yung worship leader mo ay nang abuso ng bata. Abuso, nang gumalaw sa isang bata. O pwede mo ba sabihin, nako, ang hirap niyan pag na-report yan sa pulis, nako, baka makulong ka, baka makasuhan ka ng rape, at di ba? At makulong ka ng panghabang buhay o makulong ka ng napakatagal. Kawawa ka naman, dapat pairalin natin ng love, di ba? At siyempre, patawarin na lang ng magulang yung nang abuso doon sa anak nila. Sige nga, paano mo ngayon paiiralin ng love nang hindi mo ina-apply ang law o hindi mo ina-apply yung justice man lang? Kasi na-apply mo nga yung love doon sa nang abuso, eh paano mo naman na-apply yung love doon sa inabuso o doon sa magulang? Halimbawa, katulad din, merong isang lalaki, inabandon yung kanyang asawa, inabandon yung kanyang mga anak na nag-aaral pa para sumama sa isang babae na mas bata at sinasabi niyang mahal niya. At ngayon pumunta sa church mo. So sasabihin mo ba, ako, hindi, sige, okay yan. Basta ang mahalaga, nagmamahal lang kayo at tanggap kayo ng Panginoon because ang makasalanan ay tanggap naman ng Panginoon. So, we apply love at tatanggapin namin kayo dahil sa pag-ibig. Sige nga, tingnan mo na-apply mo yung love doon sa lalaki at doon sa babae, pero tanong, na-apply mo ba yung love doon sa asawa at doon sa mga anak? So, babaliwalain mo ng masaktan yung asawang iniwan at yung 3 anak na iniwan para lang masabi mong love at na-apply mo yung love doon sa lalaki. Hindi pwede. Sa totoo lang, hindi pwedeng paghiwalayin ang love. At hindi mo pwedeng sabihin, may love ka, pero hindi mo i-apply yung moral law. Kasi tingnan mo mabuti magiging agrabyado kahit naman sa anak mo Paano mo sasabihin mahal mo ang anak mo kung hindi mo naman dinidisiplina? At hindi mo kinokorek yung mali? At hindi mo siya pinagagalitan sa maling ginagawa niya na ikapapahamak niya? So kalokohan ang magturo na puro love lang at wala na raw law. Kasi ang law, tandaan natin, yung moral law, hindi naman inabolish ni Lord. Actually, ginawa niya lahat yun. At in-apply niya at ipinamuhay niya at sinabi niya sa atin na dapat din gawin natin yun. Actually, pag tinignan mo nga mabuti, pinagdiinan pa niya yung 10 Commandments, yung moral law. O yung adultery, isipin mo yung adultery. Diba, dati yung act lang of adultery ang kasalanan. Aba, pagdating ng Panginoong Jesucristo, yung tumingin ka nga lang sa babae na may pagnanasa, na hindi mo naman asawa na may pagnanasa, ay nagkukumit ka na ng adultery. Pinagtibay pa niya yung law. So again, kung totoong gusto mo nang ituro lang at ipamuhay lang ay love, ano ang kinapapalooban ng love? Sabi sa Galatians ulit, sabi diyan, the entire law is summed up in a single command. Love your neighbor
as yourself. So ingat, baka ang inyong pastor o ang pinakikinggan mong pastor, puro love nga, ang sarap pakinggan, pero unbiblical. Mali. Instead na magturo ng tamang definition at tamang biblical meaning ng love o biblical standard ng love, nagtuturo siya ng pang-aabuso ng love. At instead na makatulong, ay lalo pang makasama. Hindi lang sa individual, kundi sa buong church, at lalong-lalo na sa itinuturo ng ating Panginoon Diyos na standard kung paano tayo na mamuhay ng tama at ng mabuti. Hindi dahil sa gusto lang natin i-please yung nararamdaman natin. Ingat po kayo sa mga nagtuturong puro love lang.